Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon, lalo na sa epekto ng Bagyong Pepito. Kung nais mong maging laging updated sa mga pagbabago sa ating panahon, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pindutin ang bell icon para sa mga susunod na weather updates. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa, patuloy na lumalakas ang Bagyong Pepito at mas marami pang lugar ang inilagay sa ilalim ng tropical cyclone wind signals. Sa kasalukuyan, ang bagyo ay namataan sa layong 465 km silangan ng Gihuan, Eastern Samar. Habang patuloy itong lumalapit, mas marami pang lugar ang makakaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan. Ang lakas ng hangin ni Bagyong Pepito ay umaabot na sa 150 km per hour malapit sa gitna at ang mga pagbugso nito ay umaabot sa 185 km per hour. Kumilos ito patungong kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Dahil dito, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Samar, particular sa mga hilagang bahagi ng Eastern Samar at northeastern portion ng Samar Province. Kasama ng Northern Samar, apektado rin ng Signal number 2 ang ilang bahagi ng eastern portion ng Northern Samar. Samantalang ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ay itinaas sa mga sumusunod na lugar: Aurora, Quezon Province, eastern portion ng Laguna, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa Visayas, apektado ng Signal number 1 ang natitirang bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province at Biliran. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na tumaas pa ang signal level sa mga susunod na oras, lalo na kung patuloy na mag-intensify si Bagyong Pepito at maging isang super typhoon. Ayon sa forecast track ni Bagyong Pepito, patuloy itong kikilos ng west-northwest o kanluran-hilagang kanluran sa susunod na 5 araw. Posible itong maglandfall sa bahagi ng Catanduanes bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. Gayunpaman, dahil sa tinatawag na cone of uncertainty, may posibilidad na ang sentro ng bagyo ay tumama rin sa eastern coast ng Camarines Sur, Albay o Sorsogon. Inaasahan na tatawirin ni Bagyong Pepito ang Bicol Region, Quezon Province at Central Luzon, kasama na ang Pangasinan o kaya ay lilihis ito at lalabas sa La Union. Kaya't mahalagang maghanda na ang mga residente sa mga apektadong lugar at maging alerto sa mga posibleng pagbabago ng track ng bagyo. Dahil sa patuloy na paglapit ni Bagyong Pepito, inaasahan na magkakaroon ng malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan sa mga lugar na posibleng daanan nito. Ayon sa Pag-asa, posibleng mag-rapid intensification si Bagyong Pepito at maging isang super typhoon bukas. Bagamat may posibilidad itong humina ng bahagya pagkatapos mag-landfall sa Bicol Region, magdadala pa rin ito ng malalakas na pag-ulan at hangin. Bukas, Sabado, inaasahan na makakaranas ng matinding pag-ulan ang mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na ito na maghanda ng mga kinakailangang supplies at maging alerto sa mga pag-update mula sa mga awtoridad. Inaasahan din na makakaranas ng mga heavy to intense rains ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon Province, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Ang Metro Manila, kasama na ang Pampanga, Bulacan, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Romblon at Leyte ay makakaranas ng moderate to heavy rains. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na maging maingat, lalo na sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga lugar tulad ng Batanes, makakaranas pa rin ng mga scattered rain showers and thunderstorms dulot ng severe tropical stormophel. Samantala, ang iba pang bahagi ng Eastern Visayas ay makakaranas din ng mga scattered rain showers at thunderstorms dahil sa extension ni Bagyong Pepito. Mahalagang tandaan na mayroong tinatawag na high pressure area na maaaring makaapekto sa galaw ni Bagyong Pepito. Kung sakaling humina ang high-pressure area na ito, posibleng magbago ang track ng bagyo at tumama ito sa Northern Luzon. Kaya't patuloy na magbantay at maging handa ang mga residente sa Bicol Region at iba pang lugar na posibleng daanan ni Bagyong Pepito. Sa ngayon, patuloy na lumalakas si Bagyong Pepito at mga lugar sa Bicol Region, Quezon Province at Central Luzon ang kasalukuyang nakakaranas ng mga epekto nito.
Huwag mag-atubiling maghanda at maging alerto sa mga patuloy na updates mula sa mga lokal na awtoridad at pag-asa. Inaasahan na ang mga apektadong lugar ay magdadaan sa malalakas na hangin, matinding pag-ulan at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay pinapayuhang magsagawa ng mga paghahanda, kasama na ang pag-secure ng kanilang mga gamit at pag-iwas sa mga delikadong lugar. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa mga susunod pang weather updates. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy na magantabay sa mga update sa panahon.